Amen. Lahat ng excited, pumalakpak nga ng malakas. Glory to God. Hallelujah. So, our theme for the March is, ano yan? Returning to God. Amen? Pakilagay mo nga yung paki-flash mo nga yung theme natin. Ayan. Returning to God. Sino rito yung mga tawag dito, naligaw na? Yung mga naligaw ng landas. Amen. Sino rito naman yung mga tao na may pinuntahan at gusto nang umuwi? Amen. Dahil ginabi na, nag-aalala ng mga magulang nyo. Amen. Madilim na sa lansangan. So, nung bata ako, yun ang parati kong naririnig, pag madilim na. Kailangan umuwi na ng bahay. Kasi may multo. Hindi. Kasi nga, maraming kapahamakan kapag madilim. Amen? Nakapaglakad na ba kayo sa madilim na lansangan? Tapos imagine niyo maraming puno. No? At kayo lang mag-isa doon sa woods. Grabe, no? Siguro nag-iisip kayo, sana may liwanag. Amen. So this morning, this March, sabi roon ng salita natin, basahin nga natin ang verse 15 ng Joel, verse 12 ng Joel. Sabi rito, ngayon sabi ng Panginoon, magpasinumbalik kayo sa akin ng iyong buong puso, na may pag-aayuno at may panalangin at may pananambitan. Ang sarap sa Tagalog basahin, ano? Lagay ko nga sa English. Sometimes nahihirap eh. Mas nahihirapan akong unawain. So, in verse 12 said, "Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning." Happy Ramadan. Amen. Ramadan Karim. At iyan ay binibigyan natin ng respeto ang kanilang mga paniniwala sapagkat nandito tayo sa kaharian o sa bansa na wala ang kalayaan sa reliyon ay binibigyan din naman nila ng katuparan dito, no? Ang ano lang natin, kailangan respetuhin din natin ang kanilang custom. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, respetuhin mo ang custom nila. Kapag may nag-aanyuno, huwag kang kakain. Ano? Pag may nag-aanyuno, huwag kang iinom sa harapan nila. Kasi kabastusan yon. Amen? Amen? Hindi sa pero nababastusan sila, kaya naman hindi tayo dapat kumakain o umiinom sa kanilang harapan. Tumalikod ka. Hindi, wag ka magpakita na ikaw ay kumakain. Pwede naman, no? Lalo na ngayon, nagulat ako, napakaluwag na nitong bansa na ito. Dati, kapag pumunta ka sa restaurant, may harang. Hindi nagpapakita yung mga kumakain. Ngayon, bawal na sila, napuntahan ka habang ikaw ay kumakain. Amen. Open na po yung mga food court, yung restaurant. Huwag lang kayong pupunta ng Sardia,
kasi masyadong mahigpit pa sila. But ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, sabihin sa inyo, ay nababago ang panahon. Amen? Pero ang salita ng Diyos, hindi mababago yan. Kasi ang Panginoong Jesus, nagbigay siya sa atin ng halimbawa. Kaya naman sinusunod dito sa Middle East yung halimbawa na yon, dahil si Jesus mismo, 40 days and 40 nights siyang nag-pray and fast bago siya nanungkulan sa kanyang gawain, no? Yung kanyang, anong tawag dito? Ang kanyang ministry. Before Jesus Christ do His ministry, nag-pray and fast. Kaya kailangan ang prayer and fast, hindi natin ninineglect. Kasi nandyan ang sikreto ng pagbubukas ng kalangitan. At nandyan din ang sikreto na ang espiritu na meron ka ay lalakas. At ang katawan na yan ay manghihina. Ngayon kapag ang espiritu ng Diyos ay nasa sayo, nandyan ang mga temptation. Hindi ka ite-tempt ng devil kung wala ang espiritu ng Diyos sa'yo. Bakit? Tanungin niyo kung bakit. Ay sa katabi mo, bakit kaya? Kasi safe ang demonyo sa'yo. hindi papalayasin o walang nagbabantay sa puso mo para katakutan mo ang Diyos. Appear kayo ng devil. Amen? Parehas kayo ng gawain. Kaya wala siyang takot sa iyo. Kasi wala yung Diyos sa iyo eh. Kapag ang espiritu ng Diyos nasa iyo, takot ang devil sa iyo. Tama ba? Amen? Tanungin mo yung katabi mo, kanino ka natatakot? The truth, kailangan matakot tayo sa salita ng Diyos because the fear of God is the beginning of wisdom. Amen? Yung pag-aanyo, sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5:17, think not that I come to destroy the law or the prophets. Lahat ng mga prophets, lahat ng mga ginamit ng Diyos, ay nagdaan sa prayer and fasting. Kaya naman, ang Espiritu ng Diyos nanahan sa mga tao, sa mga propeta, na may kapangyarihan. Amen. Sino rito gusto powerful siya? Lord, wala. Sino dito gusto parating maraming pera? Ha? May taas nga ang kamay. Sino gusto powerful siya? Ay, yung gusto ng maraming pera. Grabe kayo. And that is true, no? Kapag powerful ka, no? Kapag marami kang pera, may power ka. Amen? Pero ang katotohanan, ang pera susunod lang sa powerful people. No, yung kapag ikaw ay wise, ang pera susundan ka. Amen? Kapag ang espiritu ng Lord nasa iyo, sabi niya nga sa Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Sino rito gusto mag-seek ng kingdom ng Diyos? Kasi all these things will be added unto you. Bibigyan ka ng additional na Mercedes-Benz. Amen? O additional na car kung may car ka na. Amen? Bibigyan ka ng additional na bahay kung may bahay ka na. Bibigyan ka pa ng additional work kung may work ka na.
Siyempre, may additional income din. Amen? Baka mamaya work lang inanap nyo. Kapag naghahanap kayo ng work, maghanap din kayo, tanungin nyo rin, may salary ba yan? Baka mamaya puro work lang ang bigay sa inyo. So, in many things, kailangan na talaga meron tayong pinaghuhugutan. Amen? Ng lahat ng bagay para magkaroon ka niyan. Seek ye first His kingdom and His righteousness. Kaya naman, ang title natin ngayong March, Return, actually, to the one who made all these things. Lahat ng additional nyo kailangan, doon tayo sa gumawa nito. Amen? Sino may mga sasakyan dito? Taas nga ang kamay. Pag nasira sa sasakyan nyo, saan kayo pumupunta? Pag bago yan, siyempre kung ano tatak ng sasakyan nyo, doon sa manufacturer, di ba? Doon kayo lalapit, doon kayo pupunta kasi siya yung gumawa, siya yung nag-manufacture. Ngayon, kung meron naman dito na wala naman yung manufacturer pero merong legal o anong tawag doon, authorized dealer, doon kayo sa authorized dealer babalik. Bakit? Kasi siya yung authorized na ng manufacturer para gawin kung ano yung ginawa ng manufacturer na yun. Kahit na television lang yan or cellphone, kapag bago yan, kailangan ibalik nyo kung sino yung gumawa. Kasi hindi nila bibigyan ng warranty kapag binalik mo doon sa kalaban nila. Amen? Halimbawa, doon lang sa bara-barabay na gumagawa, no? Ang knowledge very shallow. So, kapag nasira yon at hindi nagawa at babalik mo na naman sa manufacturer, hindi na nila tatanggapin ang warranty pag nabuksan na. Amen? So, for us as tawag dito, ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang image, no? Kailangan ang pagbalik natin kapag meron kang sakit, meron kang mga problema, doon ka sa manufacturer pupunta. And who is our manufacturer? The creator of heaven and earth, none other than God. The reason why God told me, this month of March, tell them to return to me. Amen? In Joel chapter 2, tingnan nga natin, buksan na natin ang ating Bible. Joel 2:12. Basahin nyo nga. 1 to go. Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. And verse 13. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Amen. Ano man ang calamity na meron na darating sa atin, itong 2025, huwag kayong matakot. Kasi ang gusto ng Diyos, kasama mo siya araw-araw. Amen? Kaya pinare-return tayo, pinababalik tayo doon sa manufacturer. Ano man ang naging problema mo noong 2024, just return to Him. At gagawin niya kung ano yung naging diferensya sa buhay mo. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, nag-away ba kayo ng mahal mo last year? Return to God at aayusin niya kung ano yung pinag-awayan nyo. Amen? Napakadali. Nagkasakit ka ba ng COVID? Last 2021, 22? God will going to restore what was lost during that time. Na-bankrupt ka ba? Nawalan ka ng trabaho?
God, return to God because He knows the plan for you. Kaya, paano pag-return, Pastor? Paano ba? Simple. Ang sabi rito sa verse 12, no? Return to me with all your heart. Sabihin mo buong puso. Sa Ilocano kuna ni Yahweh, ngin uray pay ita. Agsubi kayo. Agsubli. Kaniyak iti amin a puso. Ay, ang hirap. Glory to God. Naintindihan niyo ba lahat? Siyempre, kasi meron tayong Tagalog. Yan. Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso. Number 1, buong puso. Hindi buong nguso, kasi yung iba, nguso lang ang ginagamit. Dito manggagaling, sa puso. Bakit sa puso? Kasi kailangan ng Diyos makita natin, malaman natin yung kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya sa puso. For God so loved the world. Surrender your heart, not your garment. Kaya hinubad ko yung kasi punit-punit Hindi pala yun. Dapat yung puso. No? Kailangan yung puso mo ay busilak. Amen? Kaya kailangan ang puso natin ay tapat sa Panginoon. Kasi diyan siya pumapasok, hindi dito. Parati kong sinasabi, ang mundo, bibigyan ka ng kaalaman, kaya mapapamahal ka. Bakit? Lahat ng nakikita mo, lahat ng naririnig mo, lahat ng naaamoy mo, lahat ng nalalasahan mo, everything, the 5 senses, nararamdaman mo, yan ay papasok sa utak, hindi sa puso. Pag nasa utak na yan, saka pa lang yan papasok sa puso. Amen. Nakita mo, wow, ang gandang lalaki niya. Ang sexy ng babaeng yan. Saan siya nagdaan? Sa mata. And then, pumasok sa utak mo, ginusto mo siya, ay mahal na mahal ko na yung taong yan. At dahil doon, hindi mo inalam ang puso niya, araw-araw kayong nagbabangayan, magkasama kayo. At nanahimik ang congregation. Pastor, parang ako yung pinagsasabihan mo. Hindi po. Yan po ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kapag ang relasyon wala ang Diyos, wala si Jesus, sa puso ng bawat isa, sino nandyan? Siyempre, yung kalaban ng Diyos. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Yan po trabaho ng magnanakaw. Kaya wag niyong sisihin kung sino yung katabi nyo. No? O sino yung kaaway nyo. Ang magnanakaw na parito para magnakaw, anong nanakawin niya? Natural yung kapayapaan na binigay sa inyo ng Diyos. Yung peace that passeth through all understanding. Ano pa? Yung mga pangarap mo sa buhay, yan ang nanakawin ng Diyos. Yung mga magaganda na pinangako ng Diyos sa iyo, yan ang aalisin ng magnanakaw sa iyo. Ano pa? The thief cometh not but to steal, to kill. Papatayin niya mga pangarap nyo. Papatayin niya lahat ng relasyong magaganda. That is the thief. Amen? John 10:10. No? Ano pang gagawin niya? Wawasakin niya ang
relasyon mo dito sa mundo na ito, sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, sa lahat. Yan po ang trabaho ng magnanakaw. Trabaho lang, walang personalan. Amen. That is his job. Pero ano ang trabaho kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos? Sa John 10:10, basahin nga natin yung letter B. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy, but... Sige, basahin nyo. 1 to go. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. The life God has given us is to the fullest. That's why He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Life to the fullest. Amen? So, yung sinasabi ditong, rend thy heart, it should be, yung puso mo dapat ay maging mababang loob sa Diyos. Hindi sa tao, no? Pangalawa lang yun sa tao. Kapag ikaw ay nagkaroon ng mababang loob sa Diyos, kaya mo nang magpababa sa mga tao. Ask the love of the Father, and then when you receive the love of the Father, you can give now to the neighbor that God has said. Di ba yan ang first commandment ni Jesus Christ, is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second is the same, love your neighbor. But before loving your neighbor, love yourself first. Because the same love from yourself you can give to your neighbor. Kung wala ka naman pagmamahal sa sarili mo na natanggap sa Ama, wala kang maibibigay sa neighbor mo. Right? Kung wala ka, ano bibigay mo? Eh di mamamalimos ka, ay bengi naman ng pag-ibig mo. Kahit konti, tingin. Di ba? Mamamalimos ka ng pag-ibig. You must have the love of the Father first. Punuin mo ng pagmamahal ng Ama ang sarili mo, at kapag punong-puno ka na, you can give love to others. That is how you are going to return to God, rending your heart, not your garments. Kasi yung una, ang akala natin, yung garments natin ang magbibigay sa atin ng pagbabago. No? No. Kahit na ano isuot mo na paningin sa kapwa natin, yung ganyan-ganyan ka, sa pasok ka sa simbahan. No, kahit na yan, pag ikaw, yung puso mo hindi tama, meron ka lang nakita o nakasakay sa metro na nakataas ang kamay, bagong ligo ka, ano gagawin nyo? From the abundance of your heart, sasabihin mo, ano ba naman ito? Gigit-giting ka pa. Grabe naman. Ang mahal-mahal ng pabango na binili ko. Pinasadya ko pa yan. So, yung puso natin dapat tama parate. Amen? Amen. Mauunawaan nyo. Sasabihin ng Diyos sa iyo, oy, bago ka nakarating ng Dubai, baka ganyan din ang amoy mo. Mas masama pa. Nung bata ka, yung uhog mo hanggang ganyan, no? Hindi mo alam yun. So, ang gusto ko lang paalam sa inyo, no? Kapag merong pagmamahal ka sa Diyos, inunawa ka ng Ama, kaya mong umunawa ng mga tao. Bakit? Andun yung pagmamahal ng Ama sa iyo. Amen. Binigyan ka ng Ama ng pagkakataon para ikaw ay yumaman, then yung mahihirap, kaya mo nang magbigay sa kanila. Nakuha nyo? Pero kung meron ka lang,
Kung wala naman, ano bibigay mo? Aral na mabuting natanggap mo sa Ama. Amen. Amen. Kaya tandaan natin, ang pagsisisi, hindi lamang yung humingi ka ng tawad, no. Ang gusto ng Diyos, yung 180 degrees na pagsisisi. Dito ka nakatingin, no? Ngayon, pag sinabing repent, hanggang 180 lang. Huwag kang magwa 360, no? Kasi doon ka pa rin babalik. Amen. Ano sabi ni Jesus nung siya ay after ng 40 days and 40 nights ng kanyang fasting? Matthew chapter 4 verse 17. Tingin nga natin. Ang una niyang sinabi sa tao ng kanyang unang preaching. Basahin niyo. 1, 2, go. From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven is near." The kingdom of heaven is near. Di ba, narinig natin o parati nating sinasalita, let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. So, ang Diyos pinadala si Jesus Christ dito para yung kanyang paghahari ay magsimula. Kaya nga sabi niya, repent for the kingdom of heaven is near. Kasi katabing-katabi na nila. Si Jesus na naging tao, salita ng Diyos, ay nangangaral sa kanila ng magkatabi sila. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko sa iyo si Jesus. Kasi kapag meron ng salita ng Diyos ang katabi mo, therefore, kung ano yung gagawin mo sa Kanya, ginagawa mo yan kay Jesus. Amen? Pag minahal mo yung katabi mo, mamahalin ka rin ng Diyos. Whatever you do to your neighbor, you do it for him according to Jesus. Wala na siya, hindi mo na siya nakikita eh. Ngayon makikita mo yan sa katabi mo. Kaya kapag inaaway mo yan, inaaway mo ang ating Panginoon. Pero pag binibigyan mo yan, aba, tuwan-tuwa ang Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sige mamaya ha. Bigyan mo ko. Amen. Show your love. Show your affection. Ha? Total Ramadan ngayon, sabi mo, lilibre kita doon sa bawah. Masasarap. Wag ganon, ano? Pwede man libre kayo mamayang gabi. Wala nang magagalit. But the truth, no? Ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ng Ama, ay pinakita niya buong puso. At ang pagsunod ng anak sa Ama hanggang kamatayan. Kahit na sinasabi niyang, Ama ko, kung maaari lamang, alisin mo sa akin ang sarong ito. Kasi nakita niya na, napakahirap ng gagawin niya. But not my will, let thy will be done. Pinakita sa atin ng Diyos na hindi yung will natin ang masunod, kundi yung will ng Ama. Kasi alam ng ating Panginoon kung paano tayo ginawa ng Diyos. He created us according to His image and likeness. At nung hinubog niya si Adan, hiningahan niya si Adan ng kanyang mismong hininga into the nostril. Amen. Genesis chapter 2 verse 7. Paano na ginawa ang tao? Sige nga, basahin natin. 1 to go. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. And then nagkamali ang tao, ang unang tao. Sinuway nila ang utos
Sa Genesis 2 verse 14. Tingnan nga natin. Genesis 2:14, ano sabi ng Diyos? The name of the third river is 17. But you must not eat from the tree of knowledge and of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Then, the first man and woman, si Eva at si Adan, unang namatay because of sin. Romans 3:23, the wages of sin is death. Yung kabayaran ng kamatayan ay, Romans 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo nagkasala, Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Therefore, lahat tayo patay nang wala pa si Jesus. Kaya nga sabi sa John 10:10, I have come to give you life. Life abundant. Buhay na ganap at kasiya-siya. Therefore, kapag meron ka na, bumalik ka sa Panginoon, meron ka ng buhay na walang hanggan. Because Jesus Christ carry that life. Kaya namatay si Jesus. Nakukuha nyo? Nalalaman ba natin? Natututo ba kayo? Yan po ang importante na matutunan natin kapag nagpupunta ka sa pagtitipon na ito. Because you are the church. Gusto ng manufacturer, nandoon yung original image niya sa'yo. Di ba? Kapag ito ginawa, no? May makikita kayo ritong pangalan. Yan po yung manufacturer na para maibalik mo doon kung ano man ang naging diferensya ng nilikha niya. Nakukuha nyo? Huwag kayong babalik o pwede rin kayong bumalik sa tatay at nanay nyo. Kung buhay pa sila. Tay, nagkamali ako ng asawa. O hindi na pwede, anak. Tay, nagkamali ako. Bakit? Hinahanapan ako ng asawa ko ng ganito. O sorry ka na lang, anak. Wala siyang magagawa. Hindi siya ang lumikha sa'yo. Ginamit lang ang magulang mo ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng buhay. Amen? Pero kung ano man ang itsura mo, wag mong sisisihin ang magulang mo. Amen? Kung ikaw ay maganda at ang magulang mo ay pangit, wag mong tatakwil ang mga magulang mo. Grabe ka. So, do not blame others kung wala ka. Parati tayong return to God who made heaven and earth. Tandaan natin, lahat ng mga pagkakamali rito sa mundo, kayang itama ng gumawa sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ano man ang sakit mo, ilapit natin sa Ama. Kaya nga tinuruan tayo when you pray, say, Father in heaven. Have relationship to God. Amen? Parati yan. Before you ask anybody here on earth, ask the manufacturer first. The one who made the heaven and earth. And that is none other than God. That's why the authorized representative He made is none other than His Son, Jesus Christ. He became the representative of God Himself because He is the voice of God. Jesus said, wala akong ginawa dito sa mundong ito nang hindi sinabi ng Ama. So whatever He did here on earth
It came from the manufacturer, the God who created heaven and earth. So kanino kayo babalik? Kaya nga may born again para yung death na binigay sa atin ng ating ninunong si Eva at si Adan, magkaroon ngayon ng life everlasting. Walang iba kundi kay Jesus Christ. For whosoever believe in Him, to those who accept Him and to those who believe in Him, John 1:12, He gave them the power to become children of God. Sige nga, basahin nyo, John 1:12. Yet to all who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Amen. Children, verse 13. Children born not of natural descent, nor human decision, nor a husband will, but born of God. Amen. So, it is what Jesus did. No? The Word that became flesh. Tingnan yung verse 14. Verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory. Sabi mo sa katabi mo nakikita ko ang glory sa iyo. Amen? Kapag ikaw ay nag-receive ng Espiritu ng Diyos, the glory of God will be seen unto you. Amen. We have seen His glory, the glory of the one and only. Wala nang iba. One and only yan. Kaya kahit ano itsura mo, makikita sa iyo, walang iba kundi ang glory ng Diyos. Amen. Amen ba? Kahit na anong gawin mo sa mukha mo, magsalamin ka dyan, pero hindi yan ang makikita ng tao sa iyo, kundi ang glory ng Diyos kapag meron kang salita ng Diyos. Amen? Kasi ang salita niya, the Word became flesh and dwell among us. Make a dwelling among us. Full of grace, full of glory, full of grace, and truth. Lagay mo nga sa King James Version. Nandiyan makikita natin, we beheld His glory. No? Yung glory ng Diyos nasa atin. The glory as of the one and begotten of the Father. Ano yung sumunod? Full of grace and truth. Punong-puno ng habag at katotohanan. Ganyan po yung nakikita kapag ang puso mo ay busilak sa salita ng Diyos. Amen? Bakit ang babait niyan? Dati, ang sungit-sungit niya. Pero nung pumasok sa JCTD, bakit nag-iba? Amen? Oh, bakit ang bait-bait niya na? Dati, ang hirap utangan yan. Ngayon, nakita pa lang ako, nagpapautang na. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo, ikaw ba yun? Amen. Bawal ang utangan sa church, ano? Sabi mo sa katabi mo, hoy, bawal ang utangan. Pwede bigayan. Hallelujah. Bakit? Kasi kapag nag-uutangan, nawawala. Parehas silang nawawala. Sabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Magkano kailangan mo? Kailangan ko rin yan. Glory to God. So, remember, no? Wala tayong gagawin dito kundi magmahalan lang. Amen? Kasi ganun yung pagmamahal ng Diyos. The reason why pinababalik tayo ng Diyos sa Kanyang presensya para maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. The original plan of God is to prosper us and not to harm us.
Yung original plan niya kay Eva at kay Adan, pinrovide niya lahat ng pangangailangan nila. Huwag lang silang mamatay. Kaya lang may testing talaga in the middle of our life. Yung testing na yon, lahat ng puno. Tingnan nga natin ang Genesis chapter 2, verse 9. Okay, basahin nyo. 1 to go. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Sa lahat ng pangangailangan mo, gusto mong kainin lahat, pwede. Yung maganda sa paningin, pwede. Kainin mo. Pero may testing sa buhay natin. Amen? Huwag mo lang kakainin yung pinagbabawal ng Diyos. The fruit that produces the knowledge of good and evil. Because in Genesis 2:17, ano sabi ng Diyos? Adan, kapag ginawa mo yan, pag kinain mo yan, ikaw ay sure ball, mamamatay. Amen? Surely, you will die. And that is the first sin of man. Disobedience to the word. Amen? Hindi naman yung nangalo niya si Adan or siya ay naghubad sa garden kasi wala naman talaga silang damit. No? Hindi siya naglasing kasi wala namang alak pa noon. Amen. Wala rin siyang kaaway kasi kahit na leon, kakampi niya. Amen. Kahit na yung ahas, kachokaran niya, kausap niya. Amen. So everything God created, pinangalanan lahat yan ni Adan. Ganon siya katalino. O ikaw kuto ka ha, huwag kang magbabago. Hanggang sa year 2025 ha. O ikaw surot ka ha. Pinangalanan niya lahat yan. Ganon katalino si Adan. Ganon katalino ang binigay ng Diyos na because we are image of God. Ganon katalino ang Diyos. Likeness and image of our Creator. So anong meron doon sa garden? Lahat meron. Yan no, anong tawag doon? Pwede mong kainin lahat? Gasboard? Ano yan? O sige, yung na lang, yung kain natin. Buffet na lang. Eat all you can. Andiyan sa garden, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Huwag mo nang pakialaman yun. Pero yun ang masarap sa paningin. Amen? Yung pinagbabawal sa'yo, bawal hipuin, bagong pintura. Bawal apakan, bagong simento. Sarap ng bawal, ano? So kaya ang Lord hindi na nagbawal sa tao eh. Gawin mo na gusto mo. Humanda ka na lang sa paghuhukom. Amen? Kaya naman ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos para tayo manumbalik sa Kanya. He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen? Kaya ang gusto ng Lord, pagsisihan natin lahat ng mga kasalanan natin. And that is the first commandment ni Jesus Christ nang mapagtagumpayan niya sa wilderness yung offer ni Satanas. Kasi gusto ni Satanas, gayahin niya uli yung technique na ginawa niya, no?
kay Adan, kay Jesus Christ. Tingnan natin kung paano ginawa ito ni devil. In Matthew chapter 4, sa verse 1, sabi roon, nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. So the same na ginawa ng devil, no? Kung paano tinukso si Adan, ganun niya rin gustong tuksuhin si Jesus. Basahin nyo nga, want to go? Pagkatapos, pinangunahan ng Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Verse 2. Noong nag-ayuno siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagutom. Dumatiing ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay." Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Grabe, ano? Tingnan nyo yung chapter 3 nitong Matthew. Sa verse 16. O verse 17 na. Okay? Sa verse 17. Matthew 3:17. 1 to go. And a voice from heaven said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." Ano sabi ng diablo? Sa verse chapter 4, verse, yung binasa natin, verse 3. Okay, go. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Hindi siya marunong makinig sa tinig. Imposibleng hindi niya narinig yun. Narinig nga ng maraming tao eh. No, nung pagkabaptize kay Jesus Christ, sinabi roon, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." Ngayon, sasabihin ng devil, kung ikaw ay anak ng Diyos. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God," sabihin mo sa katabi mo, alam mo, anak ako ng Diyos. If you receive Jesus Christ as Lord and Savior, you become a children of God. John 1:12. For as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Right? Kaya kung sasabihin sa iyo ng devil, paano ka magiging anak ng Diyos? Kamukha mo ba ang Diyos? Sabihin mo, opo, kasi ang nananahan sa akin ay ang kanyang image and likeness. The Word that became flesh and dwell among us. Nakakuha nyo? Hindi ikaw ang titingnan ng devil. Ang titingnan niya ang nasa loob mo, ang puso mo. Try to check your heart, not your garment. Rend it. Punitin mo para makita mo kung ano yung nasa puso mo. Nabasag ka, ang Lord kaya niyang gawin uli yan. Kaya nga sa Jeremiah, no, he is mash, yung pattern, he is mash the fat kasi may lamat. And then make it again a new path. Gagawin kang bago ng Lord. Kaya nung magkasala si David, sabi niya, "Create in me a clean heart, O God." Hindi niya sinabing, linisin mo ang puso ko. Ang sabi niya, gawan mo uli ako ng bagong puso. Nagkasala siya. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit on me. That is in Psalm chapter 51. Kumanta si David kasi nilapitan siya ng isang propeta.
Sabi ng propeta sa kanya, ano ang ginawa mo? Naging murderer ka. Naging mga adulterer ka. Ano ang ginawa mo sa harapan ng Diyos? So sabi ni David, siya ay nagkasala. Kaya kapag nagkakasala ang tao noon, pinupunit nila ang kanilang garment sa pagsisisi. Pero this time, sabi ng Lord, yung puso ang gusto niyang baguhin. Because our heart is the temple of the Holy Spirit. Kung ano ang laman ng puso mo, yan ang sasalitain mo. You cannot say, I love you, pero may hawak kang taga. Dahil mahal kita, papatahin kita. Ano? Amen? Hindi mo magagawa yun. Kung mahal mo ang tao, kahit na gano'ng kasama yan, yayakapin mo yan. Ganyan kaniyakap ng Lord. Gano'ng kalaki ang pagmamahal niya on that cross. Pamula ulo, yung dugo dumanak hanggang sa talampakan niya. And that is how He wants us to return to Him. Amen? Inako niya na lahat. Sabi niya, it is finished. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Until now, His hand is spread to give a hug to you and to me. Gusto kanyang yakapin, kaya naman gusto kanyang magbalik loob sa kanya. Marami tayong mga plano sa buhay. Marami tayong mga dapat gawin. Pero during this prayer and fasting natin, huwag niyong baliwalain ang demonyo. Nandyan lang yan. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya yung iniisip mo, no, pagbabalik, matino naman ako. Okay naman ang makeup ko. Nagkilay ako kanina. Amen? Bago ang damit ko. Naglilingkod ako sa Lord. But this time, tingnan natin kung paano tayo namumuhay. Nang ang Diyos ang nakakakita sa atin. Are we right in the presence of God? Or until now, we live on our own understanding? Today, I want you to meditate and look back on what we are doing. Kasi ang prayer and fasting, manghihina ang katawan mo, pero lalakas kung ano ang espiritu na meron ka sa loob. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Gusto ng Lord